teeth. Marami ng teeth si Skyler. Nagbihis na din siya kasi aalis siya. Meron kang ano. Hi! Good morning! Kakagising lang namin ni Skyler. So, today, I decided na mag-vlog para maipaalam sa inyo kung ano yung ginagawa ko the whole day. As a mommy, at saka as a stay-home wife. So, ngayon, itatry kong ipakita sa inyo kung ano yung routine ko dito sa bahay. With Skyler at saka with Jet. Ayan, si Jet tulog pa siya. Kasi 5 a.m. na siya natulog dahil may gigs siya kagabi. No? Tulog pa si Daddy. No? Bala. So, ayan si Skyler. Kakagising lang niya. Dito siya natutulog sa bed kasi co-sleeping kami at saka breastfeeding siya. So, unlilat siya the whole night. Kaya dito din siya natutulog sa bed kasi ayoko siyang patulugin dun sa crib niya dahil ayoko nang magtayo-tayo. Lalo na lakas pa naman niya mag-milk paggabi. Breastfeeding story. Ayan, so bababa na kami ni Skyler. Tsaka, magpe-prepare ako ng makakain. So, ngayon ay yan. 7:33 a.m. of December 17, Thursday. Pagkagising ko, pagkababa, una kong ginagawa ay maghilamos. So, ito yung panghilamos ko. Baking powder, bubble cleansing moist from Etude House. So, maganda kasi ito. Nakakatuyo siya ng mga pimples. Madaling natutuyo. And then, meron akong facial brush. Yan. And mag-toothbrush. Ay, grabe, lamig ng tubig. Parang galing sa rep. Ayan, tapos, nakasanayan ko na din na uminom ng water pagkagising. Usually, umiinom ako ng 2 glasses ng water pagkagising. Kasi para ma-replenish yung nadede ni Sky na milk. At saka, nabasa ko rin na mas maganda daw yatang uminom ng water para ma-cleanse muna yung stomach bago kumain for the whole day. For Skyler's breakfast, papakainin ko siya ng papaya. Yan, favorite niya tong papaya kasi matamis siya, tsaka gustong-gusto niya yung lasa. Siguro na din dahil nung buntis pa lang ako sa kanya, palagi din ako kumakain ng papaya nun. Kaya, hanggat maaari, gusto ko siyang pinapakain ng papaya, tas palagi ko siyang ginagawa ng pear juice kasi pampalambot daw yun ng pupo. Para hindi siya mag-constipate kahit na kumakain siya ng solids. Ayan, magba-breakfast na si Skyler. Oh, ate, ikaw magpakain kay Sky. Wow, papaya. Papaya. Oh, dahil, yum, yum. Wow. Lamig. Ako naman, magagawa na ako nung breakfast namin. Magpe-prepare ako. And today, gusto kong magsangag. Kaya, magsasangag ako ng sinangag.
Magsasangag ako ng ng kanin na may hotdog and yung vegetables. Yung mixed veg na corn and carrots para masarap. Kasi yan si Jet, hindi siya mahilig sa gulay. Kaya, sinisingit-singitan ko na lang ng mga gulay-gulay yung pagkain niya para makakain niya. Minsan kasi hindi niya na napapansin na may gulay na pala yung kinakain niya. Pero kung papakainin mo siya ng gulay lang, niya yung pipiliin niya, yun, ayaw niya. Yan yung ingredients doon sa sinangag ko. So, maraming bawang, hotdog, and then corn at saka carrots. Of course, pinapainit ko na yung mantika, and then yung kanin. So, while yung sinagang is cooking, hinihintay ko pa kasi siyang medyo lumutong-lutong. Ayan, sarap-sarap. Naku, marami na naman makakain ito si Jet. So, habang iniintay ko siyang lumutong, i-share ko lang sa inyo, mamis, yung breastfeeding journey ko. Kasi gusto kong maka-inspire pa ng maraming mamis. At saka, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano talaga yung benefit ng breast milk sa bata. Ayan, si Skylar, pinanganak ko siya noong March 6, 2015. Tapos, bago pa ako manganak, sumali na ako dun sa group ng Breastfeeding Pinays kasi nga, hindi ko alam wala naman naghikayat sa akin na mag-breastfeed, pero parang nung malapit na akong manganak, naisipan ko na lang siya bigla-bigla na gusto kong i-breastfeed si Skylar exclusively. Mga 2 weeks din yun nag-formula si Skylar. Tapos, hanggang sa dumating na yung time na pag dumidedi sa akin si Skylar, naiirita siya. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko noon. Hanggang sa dumating yung time na I decided na maghanap ng lactation consultant. So, nag-post ako doon sa group ng Breastfeeding Pinays. Nagtanong-tanong ako doon, naghanap ako doon. Hanggang sa nakita ko si Mami Rach. Taga dito lang siya sa Commonwealth. And, ayun, pinapunta ko talaga siya dito sa bahay. Kaya, si Jet din naman, super supportive. Super supportive sa akin. Kaya, pinapunta niya talaga dito sa bahay agad-agad. Ayun, tinuruan ako ni Mami Rach ng proper positioning. Tapos, hinilot niya yung breast ko para ba mawala yung mga bara-bara. At saka, tinuro niya sa akin, basta tinuruan niya ako lahat-lahat. So, naging knowledgeable ako about sa breastfeeding and super thankful talaga ako nun. Simula nun, hindi na kami nag-formula ni Skylar. Mga 2 weeks lang siya nag-formula. Simula nun, exclusively breastfeeding na din kami. Ayun nga, hindi ko muna pinakain si Skylar ng solid. Tapos, dumating na yung time na malapit na siyang mag 8 months, pinakain ko na siya ng solid. Ang unang-una niyang natikman nun is yung Yung dun sa bigas, yung pinagkuluan. So, sabi kasi ng pedia, yun yung introduce sa kanya na plain lang na walang timpla, walang lasa, walang other ingredients, kundi yung lang. Para lang ma-familiarize yung tiyan niya and makapag-adjust dun sa food na pinakain sa kanya. At the same time, malalaman ko din daw kasi kung may allergy si Skylar. Tsaka hanggang ngayon, ayan, 9 months na si Skylar. Ano na siya, 9.5 months na siya and magaling na siyang kumain. Pero hindi ko pa rin talaga siya pinapakain ng kanin. Yun talagang kanin kasi natakot ako dahil nung una niyang kanin, nag-constipate siya ng bonggang-bongga talaga. Mabaliw-baliw ako nun kasi kada iri niya umiiyak siya kaya awa talaga ako. Tapos nag-post kagad ako doon sa group, sa forum na kung ano ba yung gagawin, exclusively breastfeeding kami. Nagbe-breastfeed kami with complementary food, ano ba yung kailangan gawin. Kasi hanggat maaari hindi ko rin binibigyan si Skylar ng vitamins and mga other gamot-gamot kasi gusto ko ma-maintain yung virgin
ano niya, yung pagka-virgin ng stomach niya na hindi nakakatikim ng mga gamot-gamot, ng mga preservatives, chorba-chorba, ganyan-ganyan. Si Skyler never pa siyang nagkasakit. Sisipunin siya for a while, mga 2 days, ganyan. Pero hindi siya yung talagang tumutulo. Yung bang basa lang yung ilong niya. At saka hindi rin siya irritable. So, never din siya nagkalagnat or something. Actually, nagkaano pala si Skyler, nagkatigdas hangin siya pero hindi siya nilagnat. Kaya, yon. Hanggang ngayon, nagbe-breast milk pa din si Skyler pero ano na siya, matakaw na siya sa food. Pero sa gabi, unli latch siya sa akin. Nasobrahan naman yata ng pagka-unli latch. Hindi na ako nakakatulog minsan kasi ayaw niya nang bumitaw. Nakagano na lang siya palagi. Dede na lang siya ng dede. Kaya minsan sumasakit na yung likod ko. And one time, nagkaroon ako ng stiff neck dahil dun sa pwesto ko. Tapos, ayan siguro mga 6 na din yung na-donatean kong baby. And recently, ito parang na-frustrate lang din ako or siguro parang nalungkot ako ng bonggang-bongga. Kasi yung huli kong dinonatean, talagang tinulungan ko sila ng bongga. Nakilala ko sila doon sa Facebook. Parang na-encounter ko sila sa isang group ng mommies. Hindi ko na masyado matandaan kung anong group yun. And then si Mami Nicole, nag-post siya doon na si baby niya ay, si baby J-Lo niya nasa ospital, nung time na yun, nasa Philippine Heart Center sila kasi yung bata, meron siyang komplikasyon sa puso na parang may mga butas, something like that, and kailangang operahan. So, ang tagal nila dun sa hospital, narinig ko dun sa kwento. Hanggang sa, nakilala ko na din sila sa kada donate ko dun, kada punta ko dun. And ako, napalapit na ako dun sa bata kasi kaedad siya ni Skyler. So, awang-awa talaga ako kasi nakikita ko yung kalagayan ng bata. Ganon din, makikita ko yung anak ko, super healthy. Thankful naman ako, at the same time, nalulungkot din ako kasi may mga batang ganon na alam mo yun, hanggat maaari, ayaw naman natin sila magkasakit, diba? So, ako, ginawa ko talaga yung makakaya ko na, although hindi kami makatulong financially, ako, tinulong ko yung breast milk ko kasi alam ko naman na yun yung makakapagpalakas doon sa bata. Siyempre, parang lutong-luto na yung katawan niya sa mga gamot-gamot, antibiotics. So, sana ibigay naman natin yung breast milk para kahit papaano makalesen doon sa burden or makatulong doon sa katawan niya na makarecover. Tapos, donate ako hanggang sa napalapit na ako din dun sa bata, naawa na kasi ko sa kanya. Ang tagal na daw nila nasa hospital, parang 6 months or 7 months na rin sila that time na nasa hospital. Tapos, tinutulungan namin sila ni Jet. Tapos, pumupunta kami doon kasi kami ng dalawa ni Jet, nag-iyakan pa kami one time doon sa hospital dahil dun sa sitwasyon ng bata at saka ng nanay. Doon na sila nakatira sa hospital talaga. Tapos, hanggang sa hindi na nakayanan ni J-Lo, bumigay na siya. So, tinext ako ni Mami Nicole na wala na daw yung bata. Sabi ko, parang noon, parang nalungkot talaga ako ng bonggang-bongga. And kasi 'di ba tinutulungan ko sila, parang hindi ko naman din maisisi na dahil sa breast milk ko bubuhayin yung bata, pero parang na-frustrate lang ako ba, parang nalungkot ako ng bongga. Kaya simula nun parang hindi na ako nakapag-donate ulit ng breast milk sa ibang bata. Although alam ko maraming nangangailangan, pero siguro in time na pag naka-recover na ako or naka-move on na ako, magdo-donate ulit ako ng breast milk. So ipapakita ko sa inyo yung mga naipon kong breast milk ngayon. Ito siya, bumili talaga kami ng malaking freezer para magkasya yung breast milk. Ayan, gamit ko yung Bebeta na milk bag. Ayan, ang dami ko nang naipon. Sa isang pack, meron na 4 bags dito. So, I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 packs na and 3 milk bag currently. 3 milk bag, yan. Yan yung naipon ko. May 4 pala. 4 na pala yung milk bag. So, ito maganda tong milk bag na to kasi mura lang siya pa. Ano lang siya, 200 sa 20 bags. 20 bags to, 25. Yung isang box. 20 yata, no? 200 lang siya for 20 bags. Tapos, maximum siya ng 6 ounce. Actually, pwede nyo pa rin naman talagang punuin. Ay, not really punuin, pero pwede nyo pang i-adjust yung milk na ilalagay nyo. Pero wag nyo lang talagang pupunuin kasi pag nag-expand yan, pag nag-yellow, baka pumutok. So, bigyan nyo lang siya ng space para mag-expand. Ayan, ilalagyan ko lang ng date at saka time. So, ayan, ito yung favorite kong
milk bag. Mura lang siya. Bebeta. Tapos, yung gamit kong pump is yung Avent na manual lang. Yan. Yung Avent, meron siyang 125 ml at 4 ounce yung storage niya. So, ito yung ginagamit kong pump. And then, ito yung breast milk bag ko. Yan, Bebeta. Ganyan siya. Meron lang siyang seal sa taas, tapos name, date, time. So, dito nyo yun ilalagay. Tapos, pag wala ako, si Skyler, naka milk bottle siya. Yan, dito nilalagay yung breast milk niya sa bottle. Kasi, hindi namin na-practice yung cup feeding. Maganda sana na mag-cup feeding kayo kasi mas maganda yon. Hindi siya hindi siya nalilito sa nipple at saka sa nipple ng bottle and ng breast. Ayan, maliligo na si Skyler. Si Ate Jess nga yung nagpapaligo sa kanya. Ano nangyari sa buhok mo, anak? Para kang nakaset ng hair. Antok na kasi siya. Ganyang oras siya naliligo, mga 9. Ayan na si Skyler. Matutulog na siya. Sleep na. Ayan. Gusto ni Skyler na palaging nakayakap at saka warm yung nararamdaman niya. Kaya mas gusto niya yung nakadikit sa body. Kaya palagi silang nagre-ring sling ni ate niya. Tsaka ang laking ginhawa talaga pag nakaganito kayo, pag naka-baby wear kasi hindi niyo ramdam yung bigat ng bata at saka hands-free kayo at the same time. Kaya yan sila, palagi silang naka-ring sling. At saka mas gusto kasi ni Skyler yung ganyang pwesto na nakayakap. Tapos optimal positioning na para lang siyang nakaupo. Kaya pag natulog siya, dire-diretso talaga yan siya. Pag natulog na ganyan. Antok na. Antok na. Kasi, nakuha namin yung ring sling na yan. Ano pa lang yata si Skyler, 2 months pa lang yata. Kaya simula nun, talagang binaby wear na namin siya. Even lumalabas kami at saka pag nandito lang kami sa bahay, kasi yan si Skyler, mas gusto niya talaga yung nakayakap palagi. Kasi nga nasanay siya sa co-sleeping. Kaya gusto niya yung palagi siyang nakayakap. Gusto niya yung comfort ng warm body. Gusto niya yung comfort na nararamdaman niya yung heartbeat. Kaya simula nun, pag natutulog sila in daytime, wini-wear siya ni ate niya using the ring sling. Para hindi din nabibigatan si ate niya at hindi nangangawit sa pagbuhat kay Skyler. Kaya pag umaalis naman kami, ako naman yung nag-wear kay Skyler using my stretchy wrap kasi mas madali yun kaysa sa stroller. Dahil nahihirapan kami pag may dala kaming stroller dahil lalo na pag masisikip sa mall, maraming tao, tapos magsisingit-singit kami kung saan-saan para kaming nakikipag-race track doon sa mga pagitan, sa mga sulok-sulok. Yung ring sling namin, matibay yon kasi hand-woven siya and nabili ko yon kay Mami Jen of Shadrack's Collection. Locally made yon. Kaya up to toddler yon kasi nakikita ko kahit yata parang nursery or ano ba to? Ano ba yung parang saling ket-ket lang sa school yun. Wini-wear pa din sila papunta sa school kaya super ginhawa talaga lalo na dun sa mga batang madaling mapagod pag nag-i-stroll sa mall. Kaya sa kagahin nyo sila, i-wear nyo na lang sila at the same time, safe and secured pa sila. Ayan! 11 o'clock na and magluluto na kami ng lunch. Gising na dun si Skyler. Nakapajama siya kasi malamig. Si Jess naman ang chef ngayon. Yan, gusto lang ni Skyler. Yan, palagi siya naglalaro dyan.
Ayan na ang isang bata. Nagugutom na. Ayan si Skyler. Kakain siya ng mangga and pink lemonade. Yung pink lemonade namin ay pinakuloang talbos ng kamote at kalamansi. Nilagyan ko ng kalamansi. Oh, sarap. Yum, yum. Yum, yum. Dali, kain ka. Kain. Yum, yum. Sarap. Yum, yum. Yum, yum. 12:15 na, kaya magla-lunch na kami. Lunch namin ay pritong tilapia na yung isa parang naging zombie na yung itsura. Si Jess kasi nagprito. Ano ba yan, te? Para wala ka na makakain dito. Tapos, mangga, sibuyas, kamatis na may bagoong. Naku, napakasarap. Yan ang aming lunch ngayon ni Jess. Si Jet, iba yung lunch niya. Kasi ayaw niya ng mga isda. Hindi siya nakakakain mabuti kaya pag isda. Kasi si Jet, may gig siya kagabi kaya pinabayaan ko siya matulog ngayon. Nauna na ako mag-lunch kasi nagugutom na ako and maya-maya ko pa kasi siya gigisingin. Kaya mauna na kaming kumain. Kain muna tayo. We're back. Tapos na kami mag-lunch at gigisingin na namin si Jet. Ayun na si baby, tulog pa siya. Kasi super sarap naman talagang matulog ng ganito. Dali, puto. Good morning! Good morning, Daddy! Morning! Wake up, wake up! Uy, mauntog yan sa pader. Hala. And si baby, meron siyang event later, kaya magpe-prepare na siya. And ako naman, wife duties muna, kaya I will update ulit yung maya-maya. Yan, tapos na kumain si Jet. Nag-bis na din siya kasi aalis siya. Meron kang ano? May date ka? May date ka? Ha? Wala. Or? Meron siyang event. Kaya nagpe-prepare na siya. Ayan, pag alis si baby, wala naman na ako masyadong gagawin. Manonood na ako ng TV. Mag-Facebook. Tapos magpagharutan kay Skyler. Ganun lang naman. Ano? Magulat. Wala na akong kukulitin eh. Alis ka na eh. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa pangligo. Ito siya. Mahilig kasi ako sa body wash. Kaya, ito yung ginagamit ko ngayong body wash from Dove. Super bango talaga nito. At saka, meron siyang moisturizer na nakakapagpalambot sa skin. Kaya super ganda talaga. Super like ko siya. Meron din akong Olay. Pero mas gusto ko yung amoy at saka yung quality ng Dove. Pero mas gusto ko din naman yung Olay. Yan, marami akong mga body wash kasi mahilig nga ako sa body wash. Tapos ang shampoo ko ay Sunsilk. Tapos nag-i-scrub ako ng katawan. And then, yung facial wash ko na baking powder from Etude House. Tapos, sa kilikili, nilalagay ko yung tawas. Yan, o. Tawas na 12 pesos. Yan ang nilalagay ko sa kilikili ko kasi nakakapagpaputi siya. At the same time, hindi nagpapawis yung kilikili at saka walang amoy. So, paminsan lang akong mag-deodorant pag umaalis. Pero dito sa bahay, pag nasa bahay lang naman ako, palagi ako nakatawas. At saka sa paa, nagtatawas din ako kasi minsan pag nagpawis yung paa ko, lalo na pag umaalis ako, tapos nakasuot ako ng closed shoes or yung mga yung mga doll shoes, lalo na pag umuulan, nababasa yung doll shoes,
nagkakaamoy yung paa ko kaya nabubuisit talaga ako. Kaya palagi ako nagtatawas. At saka nakakaputi din kasi siya sa paa. So, yan yung mga ginagamit ko sa katawan ko. Kaya, ayan, maliligo muna ako and I will see you guys later. Ayan, dito na ako sa baba kasi manonood kami ni Just ng movie. And pagtingin ko dun sa dalawa, tulog na si Skyler. Ayan, di na sila nakapag-sling. Ba't di na kayo nakapag-sling, Just? Inantok na kagad. Ayan, kita mo, kahit hindi siya nakasling, yung pwesto ni Skyler, ganun pa din, optimal positioning. Mas gusto niya kasi talaga yung ganyang position, yung para siyang naka-frog seat. Mas komportable siya niyan, tapos nakayakap siya. Tulog na si Kulit, oh. Ginawang Christmas pa rin natin niya yung buhok. Kaya kami, manonood naman kami ni Just ng movie. Tapos, hindi na ako magluluto ng dinner kasi tinamad na ako. Tinamad na ako magluto ng dinner dahil kami lang naman dalawa. And since meron pa naman natira ng fried rice, tsaka meron pa naman mga kung anik-anik na tira doon sa ref, yun na lang yung kakainin ko for dinner. Tsaka si Jazz, yun kakainin niya fried rice. Siguro magbubukas na kami ng something. And meron pa naman din kaming cake sa ref, kaya yun na lang yung kakainin namin for dinner. Manonood muna kami ng movie, guys. I'll see you again later. Sana guys, nag-enjoy kayo sa pag-watch ng video ko, ng vlog ko today. And hopefully marami din akong natulungan dun sa mga kwento ko, like dun sa breastfeeding journey namin ni Skyler, dito sa pagbe-baby wear ko, and ayan, sa iba pang mga chorban cheles kung kinuwento sa inyo. Yan. Thank you nga pala sa panonood. Sa mga subscribers ko, salamat at patuloy kayong nanonood at nagsusupport sa akin. Kaya matulog na tayo mga ate dahil gabi na. I'll see you again on my next video. Thank you for watching. Say bye-bye na dali. Good night. Matutulog na kami ni Skyler. Bye!